Pilipinas, una sa ating mga balita. Kalunos-lunos ang sinapit ng dalawang pamilya sa sunog na sumiklab kaninang madaling araw sa barangay San Isidro, Galas, Quezon City. Tumagal lamang ng mahigit 40 minuto ang sunog pero dalawang pamilya ho ang nadamay. Antabayanan ang report maya-maya lamang ni Val Gonzalez. Samantala, arestado naman ang nasa higit 400 dayuhan, kabilang ang higit 200 Chinese nationals sa pagsalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa hinihinalang Pogo Hub sa Pasay City. Ayon sa PAOK, talamak dito ang iba't ibang panloloko tulad ng love at investment scams. Una sa balitang yan, si Kyle Bulias. Hindi bababa sa 400 dayuhan ang naaresto ng mga otoridad sa ni-raid na Pogo Hub sa Pasay City. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, nagugat ang operasyon mula sa report ng isang individual na nakapansin sa malaking bilang ng mga foreign nationals sa One Wheel Condominium. Dati na umanong naipasara ang naturang gusali pero nang balikan ay ikinagulat nila ang nagpapatuloy palang operasyon ng naturang scam hub. Sabi ni PAOK Chief Undersecretary Gilbert Cruz, mula sa 7 palapag na gusali, 5 palapag ang ginagamit umano sa love scam, investment scam at cryptocurrency scam. Bukod dito, hindi lamang mga dayuhan ang kanilang punteriya, kundi pati mga Pilipino ay nabibiktima na rin. Dagdag pa ni Cruz, kabilang sa kanilang mga nahuhuli ang itinuturing umanong boss ng scam hub. Meron po kami tinitignan na dalawa. Yung isa ho parang galing sa Porap at yung isa ho parang nahuli na po namin dito sa Metro Manila. Yung isa parang boss katunying sa Porap eh. Ang balita po magabi, ito po yung nagdadala ng mga babaeng foreign nationals doon sa Porap. Yung isa nga ho medyo, yung isang sutil doon dahil nagwala pa. So talagang nakipagbuno pa yung mga pulis po natin from DCIDG, Philippine National Police, para ho matigil yung pagwawala ng isang boss doon. Samantala, posibleng higit pa sa 100 Pogo operation ang nag-ooperate sa Metro Manila sa kabila ng umiiral na total bandito. Matatanda ang pinakikilos na ng Department of Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan para matiyak na wala ng small-scale Pogos ang nagtatago sa kanilang mga nasasakupang lugar. Paliwanag ni Cruz, porsigido sa pagtatago ang mga ito dahil katulad sa ni-raid sa Pasay City, pinagtatakpan nila ng mga itim na kartolina ang mga bintana upang hindi makita sa labas ang aktibidad sa loob ng gusali. Bukod sa problema sa mga illegal Pogo workers, problema rin ngayon ng PAOK ang mga iniwang anak ng mga foreign national. Sabi ni Cruz, mayroong 27 bata ang may iwan sa bansa kasama ang kanilang mga nanay dahil ipadedeport na ang mga naturang dayuhan. Naglulutangan lamang umano mga Pilipinong nanay na nabuntis ng foreign national na Pogo worker kapag ipinadedeport na sila. Kaugnay nito, nakipag-ugnayan na ang PAOK sa DSWD para sa pagbibigay ng kaukulang tulong at suporta sa mga mag-inang may iwan ng mga dayuhan. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.